Kung naaalala pa natin noong nakaraang linggo sa primary sa Senado, isinuko na ni Vice President Sara Duterte ang confidential funds dahil sa pagkakawatak ang mga Pilipino. Pero itong mga dilawan at pinklawan maging ang Makabayan Block di pa rin makamove on. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Pakinggan natin ang komento ni Badong Aratiles. Nagsabi itong isa sa mga kakamping, umaangal po siya, no? Hindi pa rin po sila makaget over sa pag-atras ni VP Sara Duterte sa confidential fund. Kaya hindi pa rin po nila alam ngayon. Nangangapa pa rin po sila. Siguro hanggang ngayon, yun pong kanilang mga sinusunod sa kampanya laban sa mga Duterte, sa mga Marcos, ay hinihintay pa nila ng kung ano yung gagawin. Meanwhile, ito po ang reaction ng isa. Sa sabi ni Sara Duterte, we will no longer pursue the confidential funds. Ang nga pala, napupuna ko, ang tinitira nila yung salitang divisive, no? Ayaw po nilang i-credit kay VP Sara na yung ginawa niya ay para sa maiwasan yung divisiveness ng mga Pilipino. Yun po yung initial na atake nila. We will no longer pursue the confidential funds. Why? Because the issue is divisive, and as the Vice President, I swore an oath to keep the country peaceful and strong. Yan po ang sinabi ni VP Sara, no? Para maiwasan daw po yung pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Kahit po gaano kaganda ang layunin niya sa confidential fund ay inaatras na niya. Ganda, di ba? Pero dahil hindi po matanggap, sabi ko nga, ulitin ko na naman, kung ang hinihiling nyo ay sana mawala yung confidential fund at nagdeklara po si Sara Duterte na hindi na niya ipupursu, dapat ang reaksyon nyo, salamat VP Sara at nakinig kayo sa amin. Salamat VP Sara at kayo nakinig sa sambayan ng Pilipino o kung ano pa man, no? Pero hindi, galit po yung galit pa rin po yung ibinato nila. Sila na humingi niyan. Hiningi po nila na sana mawala na yung confidential fund, sana ibasura yan. Hindi nga po na dumating tayo sa pagbabasura, mismong si Sara Duterte na po, mismong Vice President na ang humingi, no, ng ayaw na niyang ipursu. Talagang ganun. Galit pa rin sila ngayon dahil hindi po pwede. Hindi po pwedeng hindi mo ipursu. Wala na kaming issue. Okay, ito po ang kabubuhan ng isa. Mga Duterte ang divisive. Alam mo kagad. Alam mo kagad na galit eh. Bakit daw divisive ang mga Duterte? Tuloy natin ang pagbabasa. Mga Duterte ang divisive. Dati wala naman dilawan o pinklawan. Mga binayaran yung trolls ang nagpasimula sa paghahati-hati sa mga Pinoy into groups. Kailangan nyo kasing gumawa ng kontrabida dahil wala kayong maibida. Incompetent kayo, dagdag kayong pahirap. Tindi, no? O kung incompetent yung mga Duterte, bakit nanalo yung anak? Kung incompetent yung mga Duterte, bakit tinambakan si Kiko ng anak ni Duterte? Di ba? Kaya wala sa hulog itong mga to. Naniniwala ba kayo na yung mga Duterte, ang mga trolls daw ng Duterte, ang nagpasimuno ng pagbabansag? Wala pa pong YouTube, wala pa pong Facebook. Alam ko, sa Facebook at YouTube lang naman na nagkaroon ng mga tinatawag na trolls, di ba? Nung nagkaroon ng social media. Wala pa pong social media. Alam ko, ang tawag na sa mga follower ni Cory ay mga dilawan. Hindi ko po alam, kami pala. Tayo pala.
Kailan lang naging presidente si Duterte? 2016. Matagal nang dilawan ng tawag diyan sa inyo. Di ba? Kaya naman tinawag na pinklawan kasi nga ayaw nyo maging dilaw. O, di ba? Gusto nyo pink kayo. Kaya pinklawan dahil dilawan din kayo na nagpalit lang ng kulay. Hindi po mga Duterte nagpauso ng mga bansag-bansag sa inyo. Ha? 1986 pa po, dilawan na tawag dyan sa mga kori-kori. Kayo naman, no? Kaya kayo talunan, eh. Mga bobo talaga. Mga bobo talaga kayo. Okay, ito pa isa. Si Betty O'Hara. Tignan nyo kung paano po sila mag-react, ha? Kung matino kang tao, ulitin ko lang, kung matino kang tao at yung hinihingi mo ay pinagbigyan ka, magpapasalamat ka, di ba? Isa lang po ibig sabihin, hindi matitino itong mga to. Ito po ang sabi naman ni Betty O'Hara, hindi na daw siya kukuha ng confidential fund ayon kay Sara. Di yan ang issue. Aba, hindi pala issue ang confidential fund. Ang tagal niyong in-issue yan. Basahin natin. Di yan ang issue na dapat nating malaman. Ano ang ginawa niya sa 125 million? Hindi ata interesado ang ating mambabatas para dyan. Kasi nga, di naman nila pera yung winaldas ni Sara. At magnanakaw din naman sila. Damay-damay. Yan lang ang kaya nyo sabihin, magnanakaw si Sara. Ano yan, binulsan niya 125? Manang Betty, alam ko po may edad na po kayo, baka kulang po kayo sa ano, no, sa hearing aid. Manang Betty, pasensya na po. May nagsampa po na po ng kaso sa 125 sa Supreme Court. Intayin nyo na. Kasi kahit ipaliwanag sa inyo, hindi nyo rin naman maintindihan eh. Bugok kasi kayong mga dilawan at kakamping. Kaya maghintay na lang kayo ng hatol ng Supreme Court. Pwede ba? Okay. Ito po. Ito pa lang si congressman na, kilala niyo yung congressman na nagdrama, na nag-resign. Tinatanong lang kung sino yung nagsabi na masama kay Franz Castro. Nag-resign. Ito pong si Deputy Speaker Dong Gonzales. Ngayon ko lang natuklasan, may kaso pala to. Kaya nakalagay dito. Nakakapagtaka ba kung lumipat with dramatic exit si Congressman Dong Gonzales? Ayun naman pala, may kaso ka naman pala, Dong Gonzales. Kaya nga, di ba? Political survival, lilipat kung sino nasa poder. Good riddance. Maganda po yun. No? Na nagsilayas na kayo sa PDP laban. Kayo pala kakaso-kaso. Ang para magkaroon lang po kayo na ideya, binasa balita po yan sa Rappler. Ayan, no? Pampanga lawmaker sued for graft in 612 million flood control projects. May kaso pala yan sa flood control. Kaya naman pala ganun ang drama niya, no, sa paglipat. Alam mo, hindi ka na sana mapapansin congressman . Super drama ka nang lumipat di ba? Doon ka pa sa floor nagsabi na I resign. PDP laban. Grabe naman. Yung pala may kaso ka, magkano na nga uli yan? 612 million flood control projects. Hindi na tayo magtataka. Kasi si Kimbo kaya ba? Bakit kaya nagdrama rin? Matutuklasan din natin yung mga yan. Okay, punta na po. Di ba, ang dami po lumilipat na congressman ngayon . Hindi naman po nagdrama ng katulad ng drama nitong tao na to. Okay, punta na po tayo rito sa iba pa. Bago kay Trillanes. Ito pa isa. Nag-react na naman sa divisive, no? Divisive lang ba?
when Senate got hold of the justification of Office of the President, CIF, and that of the OVPs, everyone knew the OVPs cannot be approved. Tindi, no? Nung matanggap daw ng Senado yung justification kung bakit dapat bigyan ng confidential fund ng Office of the President, okay daw. Pero yung sa OVP daw, hindi raw okay. Kaya, hindi rin naman daw i-approve ng Senate. Antindi mo, taga-Senado ka ba? Ikaw ba yung Marcos Makapili? Taga-Senado ka ba? Ikaw ba yung isa sa mga nag-squill doon sa sa kanilang, putyan, titindi ng mga, alam niyo, ang problema niyo, mga kakamping, mga dilawan, no? Nag-iimbento na lang kayo ng banat eh. Kasi pahiyang-pahiya po kayo. Wala na kayong maibato. Drama nyo na lang na mag-imbento ng kung ano-ano. Imbento na lang po yan eh. Biruin mo daw, nung nakita daw ng mga senador, bakit senador ka ba? Nakita mo na hindi karapat dapat bigyan dahil sa justification? Wala talaga itong mga to. Paano nga naman hindi sila magagalit? Binanata na ng lahat. Binanata ng mga tambi, binanata ng mga tulponatics, binanata ng mga tambi warriors, binanata ng mga kakamping dilawan, si Sara Duterte. 83% pa rin sa trust rating. Paano hindi magagalit yung mga yan? Kaya ang tanging nasabi po nila sa rating na ito, eto po, ang sinabi ng Fight the Marcos Duterte Trolls, lies, damn lies and surveys. Kasinungalingan. Kasinungalingan ng survey niyan. Antindi, no? Pag si Sara Duterte bumabagsak sa survey, hindi bumaba, mataas pa rin, kaya lang bumaba lang. Ang katwiran ng mga yan, naghanap sila nila, bakit bumaba si Sara Duterte? Wala na, hindi na relevant. Yan ang epekto ng kahing na-expose na ninanakaw niya lang ang confidential fund. Ganyan po sila magsalita, di ba? Pag nakita nilang bumaba yung confidential report, pag nakita ay yung survey. Pero pag mataas ang survey, lies, damn lies and surveys.